Sino sa inyo ang ready na to receive God's word, mga kapatid? Day 14 na po, mga kapatid, ng ating 21-day prayer and fasting. God is good. Amen? 14 na araw, kapatid. Prutas at gulay, tokwa, saging, saba, latundan, lakatan, senyorita, lahat na ng saging kinain natin. Pero salamat sa Panginoon, ginamit ng Lord ang 14 days na ito para i-strengthen tayo. Mahina marahil ang ating physical na katawan. Yung tuhod ko nga medyo nangangatog, pero salamat sa Panginoon ng ating spirito, palakas ng palakas ng palakas sa tulong ng ating Panginoon. Mga kapatid, worth it ba? Sa mga nagpa-fasting dyan, worth it ba ang 14 days, mga kapatid, na tayo ay sinamahan at tinulungan ng ating Panginoon? Sino sa inyo ready na to receive God's word? Amen. Alam kong hindi tayo pumunta rito para sa information, hindi tayo pumunta rito para sa inspiration, pumunta tayo rito para sa revelation. So let's go. Amen. Let's receive God's word. We are on a 2-part series called God is in Control. Last week, ipinakita ko sa inyo ang parang thesis para ako nag-defense at pinatunayan ho natin sa ating pag-aaral last time na totoo nga pong ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. So right now, sususugan ho natin yan, dudugtungan natin sapagkat alam ko may sasabihin pa po ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. So the question is this, are you ready to receive God's word? I believe this word is going to transform, even provoke our mindset about our faith. But I believe with all my heart, mangungusap ang ating Panginoon sa mga oras na ito. Father, we thank you. Hawakan mo po, Panginoon, ang mga bagay na hindi po namin control. Iniimbitahan ka po namin sa aming kalagitnaan, sumama ka sa amin na ang bawat isa sa amin ay malinaw na makarinig ng iyong mga salita. Ma-receive ang pagpapala na ito sapagkat alam namin ikaw ay kasama namin. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Kung kayo po'y may Bible, and I hope you have, buksan po ninyo sa Mark chapter 4, Mark 4, verse 35. We're gonna read from 35 through 41. Ang sabi ng verse 35, that day, when evening came, Jesus said to his disciples, let's go over to the other side. Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was in the boat. There were also other boats with him. Verse 37, a furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Ibig sabihin, nung sila'y nasa gitna ng Sea of Galilee, nagkaroon ng matinding bagyo na yung kanilang bangka ay halos lumubog. At sabi ng verse 38, what would Jesus do? Asan ang ating Panginoon? Verse 38, Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him up and said to him, Teacher, don't you care if we drown? And then Jesus got up. He doesn't have to prove it. Pero sabi ng Bible, Jesus got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet! Be still! Sabihin nyo nga po sa katabi nyo kinakausap kayo, nagpipreaching na, Quiet! Be still! Then the wind died down, and it was completely calm. Verse 40, he said to his disciples, Why are you so afraid? Come on, why are you so afraid? Do you still have no faith? Oh, you have little faith? Verse 41, they were terrified and asked each other, Who is this? Who is this? Kasama nila si Jesus for 3 years already, pero ang tanong nila, Who is this? That even the wind and the waves obey him. I want to talk to you about on this subject, trusting God in tough times. Trusting God in tough times. Kung kaya niyo po mag-type, ilagay niyo po sa comment section, trusting God in tough times. We all need to trust God in tough times. Alam niyo po mga kapatid, nung nag-start ang linggong ito sa amin ni Jenny, hindi okay kasi yung aming internet connection ay nawala. No, kung yung audio natin kanina nawala-wala, yung internet namin sa bahay, wala talaga. Okay? So, nawala pa siya ng Sunday night. And as you all know, ang internet connection nowadays, especially sa line of work namin ni Jenny dito sa church, kailangan namin ng internet to communicate with our leaders and all of that. So, nung nawala siya, na-frustrate ka ng konti kasi yung data dun sa bahay namin ay hindi ganun kalinaw. Mahina, kumbaga. So, ang tendency ko, pumunta ako sa customer service ng aking internet provider, lagay nyo sa comment section kung papangalanan ko ba. Wag, okay.
Okay? So, pumunta ako sa customer service ng aming internet provider at sabi sa akin, ito ang pangako niya sa akin, Sir, nagkaroon lang ng konting problema pero sabi niya sa akin, bukas na bukas may internet ka na. Pag sinabihan ka ng ganun at ang nagsasabi sa'yo customer service, talagang, panatag ang loob mo. Pinangakuan ka eh. Sino sa inyo na pangakuan hindi tinupad? Hallelujah. Marami niyan. Pinangakuan kayo, napapakasalan kayo, pinangakuan kayo na kayo lang talaga at wala nang iba. Asa na ngayon? Wag niyo na i-comment, wag niyo itatag. So pinangakuan kaming kinabukasan, okay na, and then kinabukasan dumating. I've waited and still, after that day, walang internet na dumating. So bago pa man matapos ang office hour na 5 o'clock, pumunta uli ako sa office ng internet provider namin kasi wala talaga kami internet eh. Pumunta uli ako at finalo up ko uli yung aking concern. Sabi ko, ma'am, nung Sunday night pa po ko walang internet, buong compound namin may internet, kami lang po ang wala, pare-pareho po kami ng internet provider. So gusto niyo po bang pangalanan natin sa comment section? Okay, wag. Okay? Sabi ko, wala po kami internet. Tapos sabi niya, Sir, pasensya na ho kayo kasi yung gagawa dapat ng internet nyo, mag-isa lang siya, so hindi niya po kinaya na matapos lahat today. So sa isip-isip ko, problema ko ba yun? Pero syempre, pastor ako, hindi ko sinabi yun. Mababay tayo eh. Sa isip ko lang. Pero alam nyo, sa sobrang frustrated ko, alam nyo po yung pumunta ka sa customer service para magreklamo, pero pagkatapos gusto mo nang ireklamo yung customer service? Nakaranas na ba kayo ng ganun, mga kapatid? Yung kaya kayo pumunta dun sa customer service kasi may reklamo kayo, pero pagkatapos nyo makausap yung customer service na yung gusto nyo ireklamo. Nangyari sa akin eh. Pero salamat, sabi ko, baka man pwede nyo akong pasamahan ng technician. Hindi talaga ako pumayag na wala akong kasamang technician pa uwi ko ng bahay at nung araw na yun naayos na. Alam mo, na-realize ko, mga kapatid, may mga bagay sa mundo natin that we cannot count on. Yung internet namin, kahit na ang base sa majority ay sinasabi nilang maganda ang connection, you cannot count on it. Tulad na sinabi ko last Sunday, mga kapatid, there are a lot of things in this world that you cannot count on. You cannot count on your health. You cannot count on your education. You cannot count on your diploma na mabibigyan ka ng magandang trabaho. You cannot count on your education. You cannot count on this economy, the economy of our country. Bakit? Namumuhay ho tayo sa mundo na punong-puno ng trouble, punong-puno ng turmoil, ng difficulty. Wow, big word, turmoil. Punong-puno ng difficulty, punong-puno ng uncertainty. Maaring ang anak mo nagre-rebelde, ang asawa mo pinagsosuspetsahan mong niloloko ka, ang bills hindi mo mabayaran, meron kang problema sa trabaho, meron kayong marital or relationship problem, you have a health problem, o meron kayong financial issues. These are the things na kung pwede lang, Lord, maging maayos so that I can serve you better. But obviously, you cannot count on these things. Hindi ka pwedeng dumepende sa mga bagay na ito. At many times, mga kapatid, tayo ay nabubulag ng ating mga circumstances at dahil bulag ka ng sitwasyon mo, minsan nakakalimutan mo that God is in control. Ulitin ko ulit. Ang sitwasyon nakakabulag. Minsan, kapag dumadaan ka sa pagsubok, akala mo ang Diyos wala ng control. Minsan, kapag tayo ay ninanakaw ang ating puso ay punong-puno ng takot. Minsan nabubulag ang ating kaisipan na ang Diyos pa rin ay mabuti at ang Diyos ay in control. Pag tayo ay natempt na matakot, kailangan nating alalahanin na ang Diyos ay laging mabuti. At dahil mabuti ang Diyos, alam natin na kung anuman ang nangyayari sa atin, kahit Diyos hindi ang kagustuhan. Ang gusto ng Diyos mapaayos ang ating buhay. Kailangan mo i-remind ng sarili mo na ang ating Diyos ay omniscient. Pag sinabi mong omniscient, ibig sabihin alam niya ang lahat. Pag sinabi mong ang Diyos ay omnipotent, naniniwala ka na ang Diyos ay makapangyarihan na kahit anong sitwasyon ng ating buhay, ay alam nating mas makapangyarihan ng ating Panginoon. At kiniklaim natin ang ating Diyos ay omnipresent. Ibig sabihin, saan man tayong lugar, lokasyon, kahit nasaan pa tayong sitwasyon, nasa mountaintop or valley low, alam natin na kasama natin ang ating Panginoon. God is powerful. And no doubt, God is in control. Walang duda, mga kapatid, ang Diyos natin ang may control. Ang mga disciples dito sa binasa natin sa Mark chapter 4 ay nagpapakita, mga kapatid, ng conflicting theological ideas. Kung saan makikita natin na kaya nasa gitna ng Sea of Galilee ang mga disciples kasi si Jesus mismo ang nag-utos sa kanila.
Okay? Na sila ay tumawid sa kabilang side. Pero sa gitna ng pagsulod nila at sa gitna ng kalooban ng Panginoon, dumanas pa rin sila ng bagyo. The storm still came. At paulit-ulit ko po sinasabi mga kapatid sa atin, wala pong level ng spirituality ang magbibigay ng immunity para hindi tayo makaranas ng storms in life. Kahit pastor, kahit bishop, lahat nakakaranas ng bagyo sa ating buhay. Pero sa gitna ng bagyo, ang kagandahan nito, kasama nila ang Panginoon. Yun nga lang, si Jesus natutulog. At kung ikaw nasa gitna ng bagyo, kinakanta mo yung natutulog ba ang Diyos? And then nakita mo si Jesus, nagkapanik kayong lahat, nakita mo si Jesus na natutulog. Dalawa lang ang pwede mag-reaction mo. Una, pwede kang ma-amaze. Pangalawa, pwede kang magalit. Ma-amaze ka kasi, how come? Paano nangyari? What in the world? Ang nangyayari kung saan nagkakagulo na ang lahat, si Jesus tulog pa rin. Bakit? Kilala natin na ang Diyos is in charge. Pero pwede ka rin magalit. Tulad na nag-reaction ng mga disciples, they were frustrated. Ang sabi nila kay Jesus, Teacher, don't you care that we drown? Wala ka bang malasakit na pwede tayong malunod? Now lagi ko ito sinasabi, pero totoo ito eh. Maling tanong yan kasi, don't you care? Because of course God cares. Of course God cares. Kasi ang ating Diyos ay mapagmahal, nilikha ka niya, ikaw ay kanyang anak, He cares for you. Pero ang tanong ng disciples, don't you care that we drown? In essence, para sinasabi nila, Lord, we know you. Alam namin, kilala ka namin. Kilala namin kung anong kaya mong gawin. Alam namin nagmamalasakit ka, pero bakit wala kang ginagawa? Alam namin nakikita mo ang aking sitwasyon. Alam kong omnipotent ka, alam kong omniscient ka, alam kong omnipresent ka. Pero bakit po parang walang nangyayari sa aking sitwasyon? Hindi mo ba kami mahal? Wala ka bang kayang gawin sa aming sitwasyon? Nagpapanik silang lahat. The very thing that made the disciples panic made Jesus drowsy. Nagpapanik sila, si Jesus inaantok. Nagpapanik sila, pero ang ating Panginoong Hesus ay tulog na tulog. Sabi nila, alam namin makapangyarihan ka. Pinaparaphrase ko lang. Alam namin, Lord, you are in control. Alam ko makapangyarihan ka. Pero bakit wala kang ginagawa? Which is, when you think about it, it's a wrong question. Bakit walang ginagawa? Hindi ba kaya nga walang ginagawa kasi powerful? Kasi He knows exactly what you are going through. Alam ng Diyos kung anong pinagdadaanan natin. Minsan lang, hindi mo makita ang kapangyarihan ng Diyos kasi ang buhay mo punong-puno ng bagyo. Kaya ka bulag. Sabi mo sa katabi mo, bulag ka ba? Ako pinakasalan mo eh. Hallelujah. Yung joke ko pang 5 seconds bago mag-gets eh. Amen? If God is in charge, if God is in control, why do bad things happen to good people? Bakit nakakaranas pa rin kami ng pagsubok? Kaya nga papasok ang pananampalataya, mga kapatid. Kaya papasok ang pagtitiwala sa Panginoon. Ano nasabi ng Proverbs chapter 3 verse 6? Ano nasabi ng Proverbs 3? Trust, come on, in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Notice mga kapatid, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding. Ang isip, ang puso, nandiyan sa verse na yan eh. Sabi dito, trust the Lord with all your heart. Ibig sabihin, with all that you are. Wala kang tinitira, walang reservation, nagtitiwala ka sa Diyos at hindi ka dumedepende sa sarili mong understanding. Madaling sabihin, you trust God. Pag may problema ka, nagtitiwala ka ba sa Panginoon? Sasabihin ng ibang Kristyano, yes, I trust God. Because sometimes yung sabihin mong I trust God is the most religious thing that you can do. Religious thing that you can say. Madaling maging religious eh. Sabihin natin, may tiwala ako sa Diyos. Sabihin natin, I trust God. Pero alam niyo mga kapatid, pwede ba nating i-authenticate yan? Pwede ba nating i-validate yung sinasabi nating, do you trust God? Tanungin kita kapatid, i-validate nga natin? I-authenticate nga natin? Do you really trust God? Really? Do you really trust God? Ano ba ibig sabihin ng trust? Okay? Nag-research ako sa Google. Ano sabi ng article na nabasa ko, here you go, ang ibig sabihin, trust daw is a sense of assurance that you rely on a person's character and his record of accomplishment in making you feel safe, unafraid, and confident. Pag sinabi mo palang may tiwala ka, yan nakalagay, linaw eh. Pag may sinabi mo palang may tiwala ka, meron kang kasiguraduhan.
Kasiguraduhan kaya ka dumidepende dun sa pinagkakatiwalaan mo kasi kilala mo kung sino siya. At alam mo ang kanyang record of accomplishment. At dahil kilala mo siya, mabait siya, mahal ka niya. At alam mo ang kanyang accomplishment, hindi kanya pinabayaan noon, you feel safe. You feel unafraid. You feel confident. That's why you trust. So let's evaluate. Let's authenticate it again. Do you really trust God? Come on. Tahimik kayo sa comment section ah. Do you really trust God? Talaga bang nagtitiwala tayo sa Panginoon? Okay, let's put it in practical sense. Bakit ka may tiwala sa kaibigan mo? Okay. Bakit mo pinagkakatiwala sa kaibigan mo ang sikreto mo? Sikreto yan eh. Pero ba't mo pinagkatiwala? Kasi kilala mo siya eh. Meron siyang track record. Meron siyang history of the past na makakapagpasiguro sa iyo, hindi ito nangiiwan. At kaya ka nagtitiwala, watch this, eye to eye, kaya ka nagtitiwala kasi ina-admit mo, kailangan mo eh. Kailangan mo yung kaibigan mo eh. So, ibig sabihin, trusting is needing. Kaya ka nagtitiwala kasi kailangan mo. So, kaya ka nagtitiwala sa Panginoon kasi kailangan mo siya. Kaya ka may tiwala sa kaibigan mo kasi kilala mo siya and trust builds over time. Matagal yan bago mabuo yung pagkakatiwala. Kaya nga pag nasira, mahirap ring i-rebuild. Pero bakit kami tiwala sa Panginoon? Kasi alam mo, yung track record ng Diyos at alam mo, ang Diyos lang ang kailangan mo sa buhay. Lagyan nyo nga po sa comment section, kailangan ko ang Diyos. Alam ko marami tayong pangangailangan sa buhay, pero alam ko ang pinakamatinding kailangan natin ay ang Diyos. When you trust, you admit, I need God. And trusting, watch this, trusting is resting. When you trust, you rest. Ang sabi ng Hebrews, labor to rest. Grabe no, parang oxymoron eh. Rest pero labor. Labor to enter into rest. Sinasabi ng Panginoon, pumasok ka sa kapahingahang ibinibigay ko sa iyo. Kasi kapag nagtiwala ka, may kapahingahan. Kaya ka nagpapanik, nakatingin ka sa storm at hindi kay Jesus. Trusting is resting. So, choice na lang natin yan eh. Are we worrying or living? Your choice. Because it cannot exist. Ang tunay na kapahingahan, mga kapatid, true rest is not stress. Kapag may rest, walang stress. So wag mong alalahanin, wag mong abalahin ang trabaho ng Diyos sa ating buhay. Kapag nag-aalala po pala tayo, it proves that we doubt the sovereignty of God. Kapag nag-aalala ka, pinagdududahan mo ang sovereignty ng Diyos na siya ang totoong may control. And look at this, write it down in the comment section. Worrying admits your defeat. Kapag nag-aalala ka, inaamin mo na kagad talo ka. Payag ka ba nun? Of course not. Amen? Kaya sabi ng scripture, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. Kahit hindi mo maintindihan ang sitwasyon, magtiwala ka. Kung kilala niyo si David sa Psalms, ay grabe ang pinagdaanan ni David. Ang Psalms ay punong-puno ng kalungkutan, ng stress. Actually, sa Psalms 13, sinabi niya to, Lord, how long will you forget me? Nakakalimutan mo na po ako, Lord. Naalala mo pa po ba ako? Ako yung man after God's own heart. Lord, kilala kita eh. How long will you hide your face to me? O from me? Lord, bakit parang hindi na kita nakikita? Bakit parang wala kang ganap? Bakit ka natutulog? Bakit parang kang walang ginagawa? Bakit parang wala kang kooperasyon? Pero hindi ibig sabihin totoo. Kasi alam niyo mga kapatid, ang katotohanan ay hindi nakabase sa paniniwala natin. Truth is not based on whether you believe it or not. God is still God. God is still in control. God is still good whether you believe it or not. It's not based on what you believe. Okay? Ang Diyos natin totoong mabuti. Andyan siya. Hindi mo siya makita pero hindi ibig sabihin wala ang Diyos. Yung araw, literal, S-U-N. Araw. Ang araw laging nandyan. Hindi porke hindi mo nakikita, ibig sabihin nawala na yung araw. Andyan lang siya. You just have to go over the clouds para makita mo. He's always been there. At ang Diyos natin, mga kapatid, hindi porket hindi mo siya nakikita, ay ibig sabihin hindi siya nag-i-exist. He's there. Sometimes, you just have to go over your problems, over your circumstance, and over the clouds. Even though you don't see Him, paniwalaan mo, Pastor, I believe.
Yes, you believe, but do you say it from your heart or from your mind? Pag sinabi mong, I believe, okay, i-authenticate nga natin yan. I-validate nga uli natin yung sinasabi nating, Lord, I believe. Kasi pagka may nagustuhan ka, nakita mo, crush mo. Pastor, I believe in love at first sight. Oh, tapos, I believe in God. So yung love at first sight na paniniwala, tsaka paniniwala kay Lord, magka-level lang? Kasi wala naman tayong word, pastor eh. Yun na rin yun eh. Ano mga kapatid, ang tunay na pananampalataya, write it down. Sa mga note-takers dyan, ang tunay na pananampalataya is believing in your mind and committing in your heart. Yan ang tunay na pananampalataya. Hindi mo lang pinapaniwalaan sa isip, kinukumit mo ang puso mo. Na kahit na taliwas sa isip, taliwas sa akin ay kita, kinumit ko ang sarili ko, magtitiwala ako sa Panginoon regardless. I will trust the Lord. Tunay na pananampalataya, ulitin ko, is believing in your mind and committing in your heart. Naniniwala ka kaya ng Diyos. Kagabi mga kapatid, may nabasa akong article, natawa lang ako, gusto ko i-share. Maganda ring illustration kasi. Alam nyo ba, na ang Qantas Airlines, di ko alam kung tama ang pronunciation, Qantas ba o Qantas? Di nyo rin alam. Okay? Sasabihin ko nga sana sa comment section, pero mahirap i-translate. Anyway, Qantas or Qantas, I don't know. Yung Qantas Airlines, nag-issue sila ng ticket. Isang ticket, sasakay ka ng eroplano pero walang destination. Oh, ang tawag nila dyan is flight to nowhere. Lumilipad ka lang sa alapaap, pero walang destination. Di ba ganyan din yung ex mo? Nagbiyahe kayo pero wala ka napuntahan? Pero ang matindi nito, Brad, itong flight to nowhere na ito, Brad, ang tindi nito, yung flight to nowhere, listen to me, 10 minutes lang, sold out na. 10 minutes. Ang presyo, 30,000 to 100,000 each. Walang pupuntahan. Sasakay ka sa eroplano, sobrang bored ng tao, Brad. Sobra. Pero mo, sasakay lang ng eroplano. Lilipad lang sila dun sa ibabaw ng Australia, makikita nila yung mga reef and all of that. Sapat na sa kanila yun. Pwede mo rin makita sa YouTube yun eh. Pero alam niyo mga kapatid, I don't know, hindi ko kilala itong mga taong ito, pero ang pumasok sa isip ko kagabi na pinapanood ko, grabe, naniniwala talaga sila na yung paglipad na yun makakapagtanggal ng boredom nila. Naniniwala sila na makakapagbigay ng konting kasiyahan ito sa atin. And it is. It will. But the thing is this, naniniwala ka ba talaga na kapag sinabi ng Diyos na mahal ka niya, na kapag sinabi ng Diyos na talagang siya ang in control, talagang siya ang in control, i-authenticate natin. Yung mga virtual worshipers natin dito, do you agree with me? Yes. We must, mga kapatid. Trust the word of God. Maniwala ka na kung anong sinabi niya, it will come through. Kung ano ang pinangako niya, ibibigay ng Panginoon. Kung kilala niyo si Elizabeth and Zechariah, matanda na, barren pa, matanda na, baog pa. Tindi nito, Brad. Pero ang sabi ng Luke, finally kung kailan sila'y matanda na, finally kung kailan nawala na siguro sila ng pag-asa, dumating ang angel. Ang sabi ng Bible sa atin, nandun eh. Nagpakita ang anghel sa kanila, sinabi sa kanila let's go to Luke chapter 1, please. Ang sabi dito, but the angel said to him, do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John. He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth. Grabe. Kung kailan sumuko na, kung kailan parang, mga kapatid, matanda na si Elizabeth, sigurado ako mga kapatid. Yung desire, siguro nung nagpakita ang angel, sabi ng angel, narinig ang panalangin mo. Sabi siguro ni Elizabeth, anong panalangin? Wala akong natatandaan, kailangan ko ng miracle. Anong panalangin? Nagpakita ang anghel eh. At na-shock si Zechariah eh. Kaya ako naniniwala, pag talaga nagpakita ang anghel sa'yo, masya-shock ka talaga eh. Kaya medyo duda ako doon sa mga nagsasabing, I see an angel. Nagpakita ang anghel sa akin. Duda ako doon kasi pag nakita mo ang anghel, pag nakita mo ang Bible, lahat na nakakita sa anghel, nagulat eh. Ikaw lang yung pinakakalmado nakakita ng anghel eh. Amen? Nung nakita nila yung anghel, mga kapatid, ang sabi ng scripture, na-shock si Zechariah, sabi ni Zechariah, ang sabi ng angel, huwag kayo matakot.
yung pinapanalangin nyo ay narinig na ng ating Panginoon. It was a prayer for a long time. Nakalimutan na nga ata nila eh. Sinukuan na nila pero hindi sila sinukuan ng ating Panginoon. Ano sinasabi ko mga kapatid? Kapag nangako ang Panginoon, siguradong matutupad. Kapag ipinangako ng Panginoon, hindi siya papayag na hindi niya tuparin sa iyong buhay. Sabi mo sa katabi mo, may pangako ang Diyos at alam ko tutuparin ng Panginoon. Kaya nga nung nagpapanik ang mga disciples, sabi nila, Lord, don't you care that we drown? Sabi ng verse 39 uli, balikan natin. Sabi ng Bible, si Jesus hindi nagbingi-bingi yan. Tumayo ang ating Panginoong Jesus, nirebuke niya ang wind. At ang sabi niya, quiet! Be still! Pumipiyok pa yan. One word sa Hebrew, shalom. At ang sabi ng scripture, then the wind died down and it was completely calm. Nilagay ko yung sarili ko sa hangin, na inutusan ako ng King of Kings and the Lord of Lords, at lumikha ng langit at lupa. Ang sabi sa akin, be still. Okay, sir. We follow because we know you're in charge. We know that you are in control. Do you agree with me, mga kapatid? Incredible. Just one word, sumunod eh. Pero ang matindi nito yung naging response sa mga disciples. Kasi sabi ng mga disciples, who is this? Kasama na nila si Jesus eh. Ang dami ng miracle na pinirform eh. Pero nung nakita nilang yung bagyo, sumunod. Yung hangin sumunod. Grabe, hindi na nga natin nakita, sumunod pa. Naging kalmado, sabi nila, who is this? Bigla nilang hindi nakilala eh. Kasi alam nila, itong nangyari ay hindi gawa ng tao. They've never met a man like this ever in their life. Pati hangin, alipin niya. Pati bagyo, sumusunod sa kanya. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanila, O you of little faith. Alam niyo, pag binabasa ko yan noon, ang lagi kong interpretation, O you of little faith, para bakang, kung may pananampalataya lang kayo, kaya nyo rin yung gawin eh. Pero mali eh. Hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon dito eh. Ang sinasabi ng Panginoon dito, kasama nyo ako ah. Ba't wala kayong pananampalataya? Nakita nyo na nga akong tulog eh. Yung in charge. Yung in control. I am with you. Why are you afraid? Am I preaching to somebody here? Come on, leave that in the chat. Sabihin nyo, ako yata yun. Kasi hindi sinasabi ng Panginoon, gawin mo yung kaya niyang gawin. Hindi sinasabi ng Panginoon na magpadilat ka ng mga bulag. Hindi sinasabi ng Panginoon magpalakad ka ng mga pilay. Ang sinasabi ng Panginoon, kasama mo ako, bakit ka nagdududa sa kaya kong gawin? Ano pa ba kailangan patunayan ng Diyos sa atin para maniwala talaga tayong totoo siya? Hindi pa ba sapat ang diploma, portfolio ng Diyos? Tumingin ka sa universe, yan ang portfolio ng Diyos. Tignan mo ang record of, Pastor, hindi ko makita ang records of accomplishment ng Diyos eh. Nagbasa ka na ba ng Bible? Ayun, ang record of accomplishment oh. Nandyan lahat sa biodata oh. Data talaga yan. Ang resume ng Diyos nakalagay, He opened the Red Sea. He closed the mouth of the lion. And He raised Lazarus from the dead. Kulang pa? Sabi ng Lord sa kanila, kasama niyo okay, ba't ka natatakot? Basahin natin ang Bible, sense of yung mga accomplishment ng Diyos. Ano sabi ng Isaiah 55? Your thoughts is not my thoughts. Your ways are not my ways. Ang sabi ng Deuteronomy 31, the Lord goes before you and He will be with you. Ang sabi ng Psalms, God is the strength of my heart and my portion forever. Hindi pa ba sapat? Sabi ng Philippians 4, don't be anxious about anything. Hindi pa ba sapat? Ang sabi ng Lord sa John 14, don't let your hearts be troubled and don't be afraid. Hindi pa ba sapat? Ang sabi ng Hebrews 11, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Hindi pa ba sapat? Ang sabi ng Psalms pa rin, when God has spoken, He will fulfill. Kulang pa? Oh, you of little faith. Why did you doubt? Nagsalita ang Diyos eh. Maniwala ka. Nangako ang Diyos. Maniwala ka. Alam niyo po ba, nagpa-deliver ako sa Lazada na naman. Ito na naman, Lazada. Matindi to, Brad. Etong order na ito, April ko pa in-order. Tindi. April pa to. 5 buwan na ang lumipas. Biglang kumatok sa pintuan namin, ang yung katok pa parang may sunog. Nakatok na ba na kayo ng Lazada? Akala mo may sunog? Sa lakas ng katok? 5 months, Brad. Pero finally, dumating. After 5 months. Kumatok. Sir, ito po yung order nyo. Alam nyo, literal, alam ni Jenny to. Nandun siya, witness siya. Anong order? Sa tagal nakalimutan ko na eh. Parang si Elizabeth eh.
Sa tagal, nakakalimutan ko na eh. At nung tinignan ko, sabi ko, 5 months pa to ah. Tingnan nyo ah, 5 months ago ko pa in order, pero dumating. Teka lang. Alam nyo kung bakit dumating? Alam mo, Myla, kung bakit dumating? May address. Oh, totoo yan. Amen? Ito lang sinisiguro ko sa iyo, kapatid. Alam ng Diyos kung sino ka. Alam ng Diyos kung kanino niya dadalhin yung pagpapala. Kaya minsan nakalimutan mo na, pero darating. Kung ang Lazada nga, after 5 months, dumarating ang Diyos. Ang Diyos pa kaya? Mga kapatid, huwag mong ismulin ng Diyos. Ang tindi ng portfolio ng Panginoon. Kapag pinangako ng Diyos, sinisiguro ko sa iyo, ipagkakaloob ng Panginoon. Ano ang sabi ng Psalms 33 verse 4? For the word of the Lord holds true. And we can trust everything He does. Ganda ng verse. Sabi ng Bible, yung salita ng Panginoon, totoo yan. May bigat yan. At pwede mo siyang pagkatiwalaan sa lahat ng bagay. Ulitin ko, sa lahat ng bagay. Ang problema nitong verse na ito, ang kasalungat nito, yung gustong-gusto mo, kahit hindi gusto ng Diyos. Gustong-gusto ko kasi yung trabaho na yun eh. Gustong-gusto ko kasi mag-abroad eh. Gustong-gusto ko kasi yung lalaki talaga na to eh. Ang bango eh. Gustong-gusto ko kasi talaga ang pogi niya eh. At dahil gustong-gusto mo, kahit hindi gusto ng Diyos, you force it to happen. Pinupwersa mo. Hindi timing ng Diyos, timing mo. You are forcing that promotion. Papakapagod ka para ma-promote. You are forcing that relationship kahit hindi pa tamang panahon. Game tayo. Kapatid, listen ha. Alam niyo po ba yung 100-meter dash? Bago magsimula yung 100-meter dash, nasa ng mga kasali, nakaabang. Aantayin nila yung gunshot. Hanggat walang cue, hindi ka pwedeng tumakbo. Ang problema natin, wala pang cue, takbo ka ng takbo. Ano ending? Disqualified. Posible ba na minadali mo yung relasyon na yan? Posible ba na minadali mo at di mo kinonsult ang Diyos sa trabaho na yan at sa negosyo na yan? You're forcing it to happen. You don't trust God. Pastor, gusto ko naman, di ko lang siya ma-feel. I don't fail Him. Hindi siya maramdaman, pastor eh. Hindi mo maramdaman ng Panginoon, nagbabasa ka ba ng Bible? Hindi mo maramdaman ng Panginoon, are you stepping out in faith? Are you getting out of your comfort zone? Oo, sinabi ng Bible, I will be with you even to the end of the age. Ano context? Go and make disciples. Pag lumabas ka, kasama mo Diyos. Hindi ka naman lumalabas eh. Hindi ka naman nag-step out in faith eh. Hindi ka naman nananampalataya eh. Sorry. Ayaw niya ng mga ganito usapan eh. Kapatid, step up. Serve. Give. Share. Wag ka magduda. Kasi alam mo, kasama mo ang ating Panginoon. Yes, kasama natin ang Holy Spirit. Again, the context. Ang sabi ng Bible, you shall receive power when the Holy Spirit will fall upon you to be able to be a witness. Kung di ka mag-witness, paano? Hindi ko sinasabing wala ang Holy Spirit sa atin sa ibang ginagawa natin. But again, the purpose of this is to step out. Huwag natin pagdudahan ang gawa ng Panginoon para kasi minsan mas alam pa natin kung ano makakabuti. Lord, parang hindi maganda trabaho mo dito. Let me help you out. I think you're not doing a great job running the world. We have so many problems. And I think I have a great suggestion. It doesn't make sense to me. Doesn't add up. Lord, parang hindi okay eh. So, I am faithful, and if God is in control, why is this happening to me? Why am I sick? Ito pinakagusto ko eh. Why me? Special? Bakit ako? What have I done wrong? Please explain, Lord. So, God owe you an explanation? I deserve an explanation. Tingnan nyo minsan, natatawa kayo kasi ganito tayo eh. Kaya tayo ganyan. Kaya ka nagtanong, why? You focus on the reason instead of the response. As I said, praise is an attitude. Praise is a response. Huwag mong punuin ang sarili mo, tanong. Hindi porke masama ang buhay, masama ang Diyos. Uy! Hindi porke masama ang buhay, masama ang Diyos. Hindi porke magulo ang buhay, magulo ang Diyos. Nalilito ka lang. Minsan napagsasama mo yung life tsaka si Lord. Hindi porke wala kang pera, hindi na nagpo-provide ang Diyos. Hindi porke may sakit ka, hindi na nagpapagaling ang Panginoon.
Do you agree with me? Life is bad, but it doesn't mean God is bad. If you think na ang Diyos unfair, even Jesus experienced the same thing. Jesus experienced unfairness. He was beaten, wounded, so that He could die for each one of us. Anong unfair sinasabi na? Don't get me wrong. Hindi ko ina-underestimate. I'm not insensitive. I know what people are going through. Pero ang sovereignty ng Diyos hindi dependent sa sitwasyon natin. Hindi porke perfect health, perfect God. Hindi porke perfect condition, perfect God. Life is bad, but it doesn't mean God is bad. Pine-present lang ng buhay sa'yo na masama ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin masama ang Diyos. God is for you. God will be with you. God goes before you, and God is fighting for you. The world we have is different from the God we have. The world we have, the life we have, is different from the God we have. Hindi porke hirap ang buhay, masama ang ating Panginoon. Don't allow your relationship with God be affected by the circumstances of your life. Let that sink in for a while. Sabi ng Lord teka lang, hindi naman nilihim ng Diyos yan nadadaan tayo sa pagsubok Ang sabi ni Jesus, in this earth, you will experience many troubles. Tignan nyo, hindi nilihim ng Diyos sa atin Kahit si Jesus dumaan sa pagsubok, kahit si Jesus nag-suffer, kahit si Jesus nasugatan, kahit si Jesus naghirap, kahit si Jesus na nagdugo para sa atin, kahit si Jesus namatay para sa atin. Pero teka lang, hindi tapos ang verse Ang sabi, in this earth, in this world, you will experience many troubles, but take heart. Why? For I have, yun nakalimutan natin. I have overcome the world. Listen, may blessed hope. Nangako nga ang Diyos, new heaven. Nangako nga ang Diyos, new earth. Nangako ang Diyos, may new body. There is a blessed hope. My friend, whatever you are going through, may sakit ang katawan mo, pero may pinangakong bagong katawan ng Panginoon sa atin. There is a blessed hope. Magtiwala ka. I don't know about you, but for me, there's nothing I trust more than God. Wala ko ibang pinagkakatiwalaan na masigit pa sa Panginoon. Ilang trabaho na kaya ang napalagpas mo dahil hindi ka nagtiwala sa Diyos. Ilang promotion na kaya ang lumagpas kasi hindi ka natutong mag-antay at nagtiwala sa ating Panginoon because you rely more on yourself than you rely on your God. You rely on your work. You rely on your habits. You rely on your strength rather than you rely on your God. Trust the Lord with all your heart. Trusting is resting. Rest in the Lord. Umupo ka minsan. Sit down and watch God work. Sa totoo lang ito, speaking of pag-upo, sabi nga ng science, sitting destroys you Kapag upo ka ng upo, nakakasira ng katawan yan But resting restores you. God is not just asking you to sit, He's asking you to rest in Him. Magtiwala ka sa Panginoon. Hindi ka sinukuha ng Panginoon. Yung delivery namin, 5 months. Sa totoo lang, hindi ko na nga alam ang tracking number nun Alam mo, sa buhay natin, yung mga pangako ng Diyos, walang tracking number. Pero ang Diyos may track record. Yun ang pagkatiwalaan mo, kapatid. Pagkatiwalaan mo ang Panginoon. Ano ang sabi ng Numbers 23? God is a man that doesn't lie. Hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Kapag ipinangako ng Diyos, gagawin ng Diyos. Can you trust God? Minsan ang tanong natin, Lord, can I trust you? Lord, can I trust you with my health? Can I trust you with finances? Can I trust you na i-restore mo kami? Ang sagot ng Lord, can you be trusted? Minsan kino-question natin ang pagiging trustworthy ng Panginoon, pero tayo maraming issue sa pagiging trustworthy. Ilang kayang tao pagkakatiwalaan ko dito? I don't trust you, I don't trust you, I don't trust you. Ilang kayang tao pagkakatiwalaan ko? Ang tanungin mo, ilang kayang tao nagtitiwala sa iyo? Do you agree with me, mga kapatid? For example, my wife, si Jenny, I trust her, I love her. Pag sinabi kong I trust her, kasal kami kahit hindi kami magkasama.
Right? You trust her. Kaya ka nagtitiwala sa asawa mo, kahit wala kayo, hindi kayo magkasama, magkasal pa rin, hindi natatanggal yung pagiging kasal ninyo. Ang problema ng maraming sitwasyon natin, ang sitwasyon natin will promise so many things. Pwede tayong mangako. Sino sa inyo nangangako pero napapako? Siyempre, may mga pangyayari. Nangako ka, alas 7 magkikita tayo, na-traffic ka, naplatang ka. May mga sitwasyon na humahadlang sa akin Kaya yung pangako natin hindi natin natutupad, pero ang Diyos wala makakahinto sa Kanya. Ang Diyos natin is in control. He is sovereign over every molecule in your body. Nobody can stop God. So tayo, pag nangako tayo, alam nyo, meron nga akong principle, no? It's easy to fill your schedule, it's hard to fulfill your schedule. Kasi hindi porke excited ka nung nilagay mo sa calendar, excited ka pa rin pag dumating na yung oras na yun. Pero ang Diyos natin, He's the same yesterday, today, and forever. So if you trust God, trust His timing then. Pati timing ng Diyos pagkatiwalaan mo. Hindi lang kung kaya ba ng Diyos gawin, kundi kung kailan ng Diyos gagawin. Kailan mo ibibigay, Lord? Can you trust God in the meantime? And last verse before I close, 1 John 3:20. If you are worried, fearful, look at this. God is greater than our worried hearts and knows more about us than we do ourselves. Grabe, no? God is greater than our worried hearts. And God knows more about us than we do about ourselves. Can you trust God in the tough times? Can you trust God in the meantime? A few chapters later, si Peter is in the same scenario. But this time, Jesus was not on his boat. And he saw Jesus walking on water. And sabi niya, Jesus, can I do that too? Can I trust you with my life? Can I trust that you control the gravity in all the earth? Can I trust you, Lord? And Jesus said, come. Jesus was walking and Peter requested if he could come. Lumakad si Peter, don't try this at home. Lumakad sa tubig. And he was able to walk on water. Until tinanggal niya yung focus niya sa Panginoon. At nag-focus siya sa mga problems in his life. Kilala niyo si Daniel? Nung si Daniel, by the way, si Daniel tsaka si Shadrach, Meshach, and Abednego, magkakaibigan to Pare-pareho silang prisoners of war. Amen? Matindi pinagdaanan, dumating sa tagpo, mga kapatid, na they rose into position real quick. As si Daniel ay candidate sa pagiging second in command in all of Babylon. Actually, ang pinaglingkuran, Persian Empire. Ang pinaglingkuran ni Daniel ay dalawang kingdom, Babylon and Persian. Ganun siya kagaling. Inadapt pa siya, nung Persian na yun nanggahari, inadapt pa siya ng Persian Empire. Ganun siya katindi. Because he distinguished himself to be excellent in all he did. Pero sabi ng scripture, may mga taong nainggit sa kanyang success. Nararanasan nyo rin po ba yan? Let me know in the comment section. Hindi ko nakikita yung comment section. Let me know in the comment section. Amen? Kasi mga kapatid, amen? Ang nangyari, dahil successful siya, may mga taong nainggit sa kanya, hinanapan si Daniel ng butas, wala sila makita. Sabi nila, wala tayong makikita ang butas dito, excellent tong taong ito, walang kahit anong bahid ng korupsyon. Sabi nila. Pero pwede natin siya silipin sa kanyang pananampalataya. At sabi ng scripture, mga kapatid, si Daniel, nasilipan sa kanyang pananampalataya, at kahit ayaw ng hari, he was thrown, amen, dun sa lions den. Pero, alam mo sa totoo lang, matindi to Si Daniel, nasa lions den, ang nagpa-fasting para sa kanya yung hari. Ganong ka-close siya mahal na mahal siya, favorite siya At kinaumagahan, hallelujah, kinaumagahan, nakalabas si Daniel na walang hungry lion, Brad. Gutom na gutom. Alam mo, I was thinking about this, ano kayang pumapasok sa isip ni Daniel habang pumapasok siya sa lions den? Kung ako si Daniel, siguro ang iisipin ko, lions den? No problem. Yung kaibigan ko, 3 Hebrew boys, Shadrach, Meshach, and Abednego, apoy yun. Sa pugon. Pero nakalabas, hindi amoy usok. Kung ginawa ng Diyos sa kanila, kayang gawin ng Diyos sa akin. Daniel 3 yun, Daniel 6 to. 3 chapters later lang. Bakit? Because the same God
na nagligtas kay Shadrach, Meshach, and Abednego sa apoy is also the same God na nagpasara ng bibig ng lion. God is in control. God is powerful. God is good. And God is I don't know who is this for, but God is in control. God is in control. Trust God, even in tough times. Father, we thank you. We love you. Salamat for assuring us again that you are all-powerful. Na kontrolado mo ang lahat ng bagay at alam namin na ikaw ang may hawak ng lahat sa aming buhay. Panginoon, salamat, ipinaunawa mo sa amin na anumang sitwasyon ng aming buhay, nais mo na magtiwala kami lagi sa iyo. Hindi po marahil maganda ang sitwasyon ng marami kong kapatid na nanonood ngayon. People who are watching from different parts of the world are experiencing turmoil, troubles, difficulty in life. Life is bad, but it doesn't mean God is bad. We believe that you are a good God. Life is wrong, but you are strong. Abutin niyo po sila. Hindi ko po abot ang kanilang sitwasyon, pero kilala mo sila, abot mo po ang kanilang sitwasyon. Lord, maaaring wala akong maitutulong sa kanila kundi panalangin, pero alam ko, O Diyos, na meron kang maitutulong kasi abot niyo po sila. Kung paano ginawa mo kay Elizabeth, kay Zechariah, kung paano ginawa mo kay Nehemiah, kung paano ginawa mo kay Daniel, kung paano ginawa mo kay Moses, kay Abraham, kung paano ginawa mo kay Peter, kay Paul, kung paano ginawa mo sa early church, Lord, we know everything is possible because you are in control. You are good and you are in control. You are good and your mercy endureth forever. You are good and your mercy endureth forever. You are amazing. You deserve the praise. You deserve the honor. You deserve the yada, the give thanks for everything that you have done. For you are good and you are in control. All glory belongs to you, Lord God, for everything that you have done. This is our very prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Leave that in the chat. Amen. If you believe that God is good and if you believe that God is in control. Hallelujah.